Tapos na nga pala mga kakulit ang kesame na pinagagawa ko dito sa ating munting bahay kubo. O diba mga kakulit, finally at sa wakas nga ay natapos na rin nga ito. At kung makikita nyo nga mga kakulit ay ito nga yung before and after ng kesame na ating pinagagawa sa ating munting bahay kubo. O diba mga kakulit, at napakaganda na. Kaya naman sa video nga na ito ngayon mga kakulit ay maagap nga kaming pumunta ni mama at ni papa dito sa ating munting bahay kubo. At syempre mga kakulit ay kasama nga rin namin dito ang aking bunsong kapatid. At kung makikita nyo nga mga kakulit, dahil sa agap nga ng punta namin dito ay inaantok pa nga si baby. Ewan ko ba mga kakulit dito sa aking bunsong kapatid, kapag gumising nga kami ng maaga ay nagigising din siya ng maaga. Pero may kasabihan nga tayo mga kakulit na daig ng taong maagap ang taong masipag. Kaya naman kahit anong ang sipag namin ay daig pa rin kami ni baby dahil maagap nga siya kung gumising. O diba? Charot! Dapat gayaan. At dahil maagap nga kami mga kakulit pumunta dito sa ating munting bahay kubo, kaya naman dito na lamang din kami nagluto ng aming almusal. At kung makikita nyo nga mga kakulit ay mukhang napakasarap talaga ng inihahain ni mama na aming aalmusalin ngayon. At ito nga pala mga kakulit yung kauna-unahan na mag-aalmusal kami dito sa ating munting bahay kubo. O diba mga kakulit, at napakasarap talagang kumain sa ganitong klase ng lugar. At nang makatapos na nga kami mag-almusal mga kakulit ay ipapagpatuloy naman ni Papa ang paggawa ng kesame dito sa ating munting bahay kubo. Bali ito nga pala mga kakulit yung ikalawang araw na gagawa si Papa ng kesame ng ating munting bahay kubo. At ito na nga rin pala mga kakulit yung araw na kung saan ay matatapos ng gawain ang kesame ng ating munting bahay kubo. Dahil kakaunti na nga lamang mga kakulit ang lalagyan ni Papa ng kesame. Kaya naman ang sabi niya ay matatapos na nga daw niya ito ngayon. O diba mga kakulit, finally at sa wakas nga ay matatapos na rin gawain itong kesame dito sa ating munting bahay kubo. Sobrang excited nga ako mga kakulit na matapos na nga ito, sapagkat gusto ko ngang makita kung ano nga ba ang magiging resulta nito at kung gaano nga rin ba ito kaganda. At habang ginagawa nga ito mga kakulit ni Papa ay pinag-iisipan namin kung ano nga ba ang magandang kulay na ilalagay namin dito para nga mas gumanda pa ang kesame ng ating munting bahay kubo. O diba mga kakulit? Gusto ko kasi mga kakulit ay yung parang aesthetic ang datingan. Yung tipong kapag iyong tiningnan at tinitigan ay mabibighani ka dahil sa katangian nitong ganda. Charot! Hindi gayaan. Bali kapag natapos na nga pala ito mga kakulit ni Papa lagyan ng kesame, ay ang sabi ko sa kanya ay pinturan na lamang ang aming ilalagay at ang aming ikukulay. Pero ang sabi nga mga kakulit ni Papa ay kapag pintura daw ang aming ilalagay at ikukulay, ay magmamasilya pa nga daw kami nito. Lalo na nga daw mga kakulit yung mga dugsungan at saka yung mga pinagpakuan. Dahil kapag pintura daw mga kakulit ay lalabas daw yung kalawang nung pako doon sa pintura. At ang isa pa doon mga kakulit ay ang sabi ni Papa ay gagastos pa daw ako doon sa masilya bago pa ang pintura. O diba doble gastos na? Kaya naman ang naisipan nga mga kakulit ni Papa na ilagay namin dito sa kesame ng ating munting bahay kubo ay sticker wallpaper na lamang. Dahil ang sabi nga mga kakulit ni Papa ay bukod na sa makakatipid kami, ay mas maganda pa nga daw itong tingnan sapagkat may mga design na nga daw ang sticker wallpaper. Kayo ba mga kakulit, kung kayo ang tatanungin ko ano po ba ang magandang ilalagay namin dito para naman makakuha agad ako ng kaunting ideya sa mga isasuggest ninyo. O diba mga kakulit? At sa looban nga lamang mga kakulit ng dalawang araw ay finally at sa wakas ay natapos na nga rin ito ngayon. At kung makikita nyo nga mga kakulit ay talaga namang napakaganda na ng kesame ng ating munting bahay kubo. Kaya naman abangan nyo mga kakulit kung ano nga ba ang magiging kulay nito. At bago ko nga kulayan ito ay aabangan ko rin mga kakulit kung ano nga ba ang maisasuggest nyo sa akin. Kung ano ang magandang kulay dito sa kesame ng ating munting bahay kubo. Gusto mo bang kumita at manalo ng totoong pera? Papakilala ko sa iyo ang PH Pasay. So, ang una mo lang gagawin na i-click mo ang link na nasa comment section and then mag-download at mag-register. Sa bawat magre-register, screenshot nyo lang at isend nyo sa comment section kasama ang GCash number nyo at mamimili ako ng bibigyan ko ng bonus. Pero isang mahalagang paalala na ang larong ito ay bawal sa bata. Be responsibly. Ito ay para lamang sa gusto maglibang at may extra income. Siyempre, ang itataya mo lang dito ay yung kaya mo lang mawala. So ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano maglaro dito sa Super Ace. So ayan, subukan natin maglaro dito sa Super Ace. Nagbebet lang ako dito na 500. Then, spin lang. Ayan, oh, 1.8.
Uy, scatter. Okay. Uy, 4,000. 3,000. 1,500. Wow. Grabe. Uy, 7,200. Uy, 24,000. Wow. 6,000. Uy. Tingnan nyo naman kung gaano kalaki na panalunan ko for the first time. 71,200 pesos. Ayan, oh. Oh. Ayan. O, di ba? Ganun lang kadaling maglaro at manalo dito kay PH Pasay. Kaya kung nais mong maglaro, i-click mo na yung link na nasa comment section. And then mag-download at mag-register. At sa bawat magre-register, screenshot nyo lang at isend nyo sa comment section. At mamimili ako ng bibigyan ko ng bonus.